What's up sa inyo mga kwento? So, maggagawa lang po tayong reaction video tungkol dito sa naging FB Reels ko na to, kung saan maraming nag-share, maraming nagbigay ng mga komento, maraming ng negative and positive comment, maraming nag-react. So, kung kayo po ay papasok dito sa Japan bilang isang trainee visa ang tawag po sa amin mga trabador, kasi kami po yung dumadaan through agency na kami po yung nai-interview ng Japanese, kami po yung dumadaan sa skill test, kami po yung nag-aaral ng Nihongo. So, kami po yung tinatawag nilang trainee visa. Yun po ang pinaka-pathway namin para makarating dito sa Japan para makapagtrabaho. Ang labas po namin ay trainee visa. So, ngayon, sa loob ng isang buwan, pwede po kami sumahod ng 11 or 12 na lapad, depende po sa pipirma ng kontrata sa agency sa Pilipinas. Yun po ay masasahod nyo lang kung kayo po ay papasok ng 20 to 22 days, 11 or 12 na lapad. Kung kayo po ay papasok lang ng 8 hours every day hanggang biyernes lang, 5 days a week, wala kayong overtime, pwede nyo pong sahodin yung 11 or 12 na lapad. Magkano po sa Pilipinas yung 11 or 12 na lapad? Nasa 40 to 45,000 ang 11 or 12 na lapad na pwede nyo sahodin kada buwan na siyang pinirmahan nyo sa agency. Yung po kasi yung kadalasang pinipirmahan ng mga trainee visa papunta rito po sa Japan. Hindi ko kagaya ng mga ibang visa, kagaya ng Nikijin, ng mga caregiver, ng mga teacher. Iba po yung mga kategory ng visa ng mga yan. Ngayon, sa aming mga trainee visa, kagaya nga ako ng sinabi ko, kami po ay pumipirma lang sa agency ng 11 or 12 na lapad kada buwan. Ang nagpapalaki lang po talaga sa sahod namin dito sa Japan, yung inaasahan naming overtime. Ngayon, kung wala ka pong overtime, ang pwede mong sahudin sa kada buwan na pinirma mo sa agency ay yung 11 or 12 na lapad. Yung 11 or 12 na lapad, babawasan pa ngayon ng allowance mong 3 lapad. So, ang matitira na lang ay nasa 8 lapad o 9 na lapad. Ngayon, kung ikikwenta mo, kukumpit mo sa Philippine Money yung 8 lapad hanggang 9 na lapad, nasa 30,000 o 35,000 na siya pwede mo ipadala sa Pilipinas. Kasi, kung ikaw ay kung ikaw papasok ng 8 hours, 5 days a week, walang Sabado, yun nga lang po pwede mong sahodin dito sa Japan. Ngayon, kung ikaw ay minamalas-malas pa at ang napunta mong company ay medyo mahina at di maganda, kagaya ng isang kakwarto ko, yung kapalit niya, medyo ang napunta niyang company ay medyo mahina at pangit. Pumapasok lang siya ng 4 na beses ang linggo, minsan 6 hours, minsan 7 hours, minsan 8 hours pa. Ang naging sahod niya kada isang buwan ay nasa 10 lapad lang. 10 lapad, mataas na daw po yung 11 na lapad. Pero ang pinaka-minimum nila ay nasa 10 lapad. Yung 10 lapad, babawasan mo pa ngayon ng tatlong allowance mo, 3 lapad. So, matitira na lang, nasa 25,000, mga ganyan lang ho. Yung pong 11 or 12 na lapad, malinis na po yun, sa inyo na po yun, ibubulsa nyo na lang. So, ang tanging ibabawas nyo sa 11 or 12 na lapad na pinipirma nyo sa Pilipinas ay yung allowance nyo nga po. At yung remaining na natitira sa 11 or 12 na lapad, siya na po yung ipapadala nyo sa pamilya nyo sa Pilipinas. Bakit nga ba ganyan kababa ng sahod dito sa Japan? Hindi naman po mababa ang pasahod dito sa Japan. Ang problema po ay yung pong palitan ng yen to peso, dahil bumagsak po ang palitan ng yen to peso. Sa mga nag-a-apply, nagbabalak na mag-apply dito sa Japan, so hindi po lahat ng company ay sadyang malakas. May mga company po talagang sadyang mahina. Huwag po tayo mag-expect ng ganong kalaki ang kikitain natin kagaya po sa mga naririnig natin. Kasi baka mamaya yung naririnig mong sahod ay kagaya ng sahod ng mga Nikijin, sila po yung, kagaya nga po sinabi ko, sila po yung mga resident na rito sa Japan na talagang malaki yung sahod ng mga Pilipino. Sila yung may lahing Hapon, hindi yung kagaya sa atin na trainee lang. Hindi kagaya sa mga sa engineer, sa teacher, yan, medyo malaki yung mga kita ng mga yan, naka-fix 25,000 to 250,000 to 280,000, mga ganyan po. So, yun lang po may suggest ko. Pag-isipan niyo po munang mabuti. Dahil nga, kaya naman mababa ang sahod namin ngayon dito sa Japan. Hindi lang po yung pasahod ng gobyerno ng Japan ang mababa. Yung pong palitan ng yen to peso, talagang bumagsak po ang palitan ng yen to peso. Sasampulan ko na lang po kayo. Dati po kasi nagpapadala ako ng 20 kalapad sa pamilya ko. Ang inaabot po yun ng nasa 95,000. Yung 20 kalapad. Kasi ang palitan pa lang nun ay 45, 46, 47. Ayan. Inaabot po siya ng 95,000 sa Philippine money, yung 20 na lapad. After 1 year,
After 1 year, yung 95,000 ko naging 76,000 na lang. So, kalaking diferensya na nawawala. Almost 20,000 ang nawawala. So, kung halimbawa kung kayo ay sasahod nga ng 11, 12 na lapad, minsan siyam pa, ibabawas mo yung allowance mo na 3 lapad. So, matitira na lang ay 8, 7, siyam. So, i-compute mo sa Philippine money yun. Kung sa 25, 30, 35, yun po pwede yung maipon o ipadala sa Pilipinas. Ganyan, kung kayo po 8 hours lang magtatrabaho dito at 5 days a week, walang Sabado, yan po ang pwede nyo kitain. Minsan, minamalas-malas pa. Meron po kaming Naga Yasumi kung tinatawag dito sa Japan. Kami po ay papasok ng, kami po ay walang pasok ng, sa diretso ng isang linggo. Wala kaming pasok, no work, no pay. Sa loob ng isang buwan, minsan sumasahod kami ng 8 lapad. Tapos, babawas mo yung allowance mo, magiging 5 lapad na lang. Magkano sa Philippine money yun ngayon? Siguro nasa 20 mil na lang yung 5 lapad na yun na pwede mo ipadala sa Pilipinas. So, yung kaya, yung po mga nag-apply dito, huwag po tayo masyadong mag-expect ng ganong kalaki kasi iba kayo naririnig natin ay hindi ko kagaya nating mga trainee visa, baka Nikijin, engineer, teacher, yung mga ganyan. Kasi malalaki talaga yung sahod ng mga yan dito sa Japan. Maganda yung mga pasahod nila dito. So, pero kung kagaya ka sa akin, trainee visa, through agency, talagang medyo mababa po tayo. So, pag-isipan niyo po muna, sana magkaroon po kayo ng idea sa video na to. Maliwanagan po kayo kung tama ba yung naririnig nyo sa mga haka-haka. Ako po, sinasabi ko lang po ito, base talaga sa akin na naging experience dito sa Japan. So talagang, ako din nung una, nasa Pilipinas ako, expect ko na ganun kalaki, 100,000, 120,000. Sa reality, sa realidad po talaga, dito ko napatunayan. Nung nandito na ako, ganun pala ang sistema sa pangapasahod dito sa Japan. Sana nakatulong tong video na to para mas maliwanagan kayo. Ngayon, ang tanong, kung worth it pa nga ba sa'yo ang magtrabaho dito sa bansang Japan? Ngayon, kung yung mga binabanggit kong amount, kung para sa'yo worth it pa, so, pwede po kayo mag-apply dito. Ngayon, kung kayo naman po ay merong overtime, ito naman po kung kayo naman po ay merong overtime na meron kayong Sabado, meron kayong overtime ng kada araw na kahit 2 hours, tapos meron kayong Sabado kahit 2 beses lang sa loob ng isang buwan ang pasok nyo ng Sabado, tapos ang overtime nyo sa kada araw ay 2 hours, pwede na po kayo makapagpadala ng 60,000 to 70,000 sa Philippine money, malinis na po yun, meron pa po kayong allowance na may bubulsa. Yun po ang kagandahan naman sa mga may overtime dito at pagagandang company na pupuntahan. Yung pagka medyo mahina yung company at medyo pangit yung napuntahan mo company, pasok ka lang ng minsan 4 days, tapos ang masama pa nun 6 hours, 7 hours. Meron po talagang ganun kasi kami po ako din po mismo naranasan ko yun way back 2022 na kasagsagan ng pandemic. Pasok lang po kami ng 3 hours, pasok lang po kami ng 3 days, ang pasok namin nun sa loob ng isang linggo, 3 days. Tapos ang oras namin minsan 6 hours, uuwi na kami 7 hours. Ang sinasahod lang po namin ang tagal lang sumasahod ng 9 na lapad, 10 lapad, 11 na lapad, bawas pa allowance. Yun po doon po ako na talaga parang na-realize na hindi pala ganun yung mga naririnig ko ay hindi ganun katotoo. Siguro sa mga Nikijin, yung mga residenteng Pilipino nandito, may lahing Hapon, mga anak ng mga Hapon, kamag-anak ng mga Hapon. Sila po kasi parang naka-level sa mga sahod ng mga Hapon dito, yung mga residente rito. Yun. So, yun hanggang doon na lang po. Nagbigay lang po ng reaction video dito. So, sana mas maliwanagan yung mga nag-react. Ganun nga. So, salamat. Hanggang sa muli. This is your one day story.